Ikaw, Dr. Jose Rizal, ay naakusahan ng gobyernong ito ng krimen ng rebelyon dahil ikaw ang pangunahing tagapasimuno at buhay ng insureksyong nagaganap, tagapagtatag ng mga lipunan, mayakda ng mga sulatin at librong laban sa gobyerno na nagpapalaganap ng mga kaisipang anti-Espanya at anti-Fraile na nagtulak sa taong bayan ng mga klas laban sa gobyerno. Ang nasasakdal ay nagkasala laban sa gobyernong ito. Nararapat lamang nakatulan siya ng kamatayan. Dapat naman natin pakinggan ang kaso ng aking kliyente. Ang pangungkulong lupon ay nararapat na walang kinikilingan na patuwid. Hindi mapaghiganti at saradong pag-iisip. Mayroon bang ipararating ang nasakdal? Mga kagalang-galang na hukong, Sir Landicho, mga classmates, at sa lahat ng taong naririto sa paglilitis na ito, ako ay walang sala sa mga bintang laban sa akin. Narito ang aking dagdag na depensa. Una, wala akong sala sa bintang na rebelyon dahil aking pinayuhan si Dr. Pio Valenzuela sa dapitan na huwag magrevolusyon. Ikalawa, wala akong talastasan sa radikal, revolusyonaryong elemento. Ikatlo, ginamit ng mga revolusyonaryo ang aking pangalan, hindi ko nalalaman. Kung ako ay may sala, sana tumakas ako sa Singapore nung ako'y pupunta sa Espanya. Ikaapat, kung ako ay may partisipasyon sa revolusyon, sana ay tumakas ako sakay ng isang bingka at hindi bahay, ospital ang aking tinayo. At hindi na ako namili ng lupain sa dapitan. Kalima, kung ako ay puno ng revolusyon, bakit hindi ako kinonsulta ng mga ito? Kaani, ako nga ang may akda ng konstitusyon ng La Liga Filipina. Ngunit ito ay isa lamang sibikong organisasyon, hindi lipunang revolusyon. Ikapito, ang La Liga Filipina ay di nagtagal. Pagkatapos ng unang pulong, ay pinatapon ako sa dapitan. Ikawalo, kung ang La Liga ay muling natatag 9 na buwan makalipas ng aking pagpapatapon sa dapitan, hindi na ito sakop ng aking kaalaman. Ikasyam, ang Liga ay hindi nagsilbi na sa adhikain ng mga revolusyonaryo. Di sana'y hindi na kinailangang itatag ang dapitan. Ikasampu, kung totoo man, ang masasakit na mga pangungusap sa aking mga liha noong 18 ay dahil sa aking pamilya ay pinapalayas sa mga kanilang tahanan at sinasamsam ang mga pangangalaga. At ang aking kapatid na lalaki at mga bayaw ay pinalayas. Ikalabing-1, ang aking buhay sa dapitan ay huwaran. Ikalabing-2, hindi totoo ang aking talumpati sa bahay ng Doroteo, ang huwang ko, ay isang mitsa ng revolusyon. Yun lamang ang aking masasabi. Ngayon, tapos na ang paglilitis na ito. Inaprubahan ni Camilo de Polavieja ang sentensyang kamatayan kay Rizal at itinakda siyang barilin sa Bagong Bayan, ika-7 ng umaga, noong ika-30 ng Disyembre, 1896.
mahalaga ang pamamaalam, ang pag-ibig natin naging bilangguan. Napatanga tayo ng layay makamtan, di alam ang pintong ating lalabasan. Ang mga salitang dati ay may laman, ngayon'y parang bulang, mabuo malusaw kung hindi na tayo nagkaka